Tuluyan na ngang nangyari ang pinakaaabangan natin na pagkikita ni Tisay at Chinito. Dahil gustong makabawi ni Chinito ay inalok niya ng ihatid si Tisay. Ngunit ayaw naman Tisay kung kaya't gumawa siya ng paraan para di na siya guluhin pa ni Chinito. At nang pauwi na nga si Lynette ay wala siyang masakyang kasabay pa ng malakas na ulan. At dahil hindi naman natiis ni Chinito si Tisay ay sinundan niya ito at sinabi na wala na siyang masasakyan sa ganoong oras at masyadong delikado. Kaya naman wala nang nagawa pa si Tisay kundi pumayag na magpahatid kay Chinito. Sa kabilang banda, dahil sa tagal na nag-aantay ni Moira sa kanyang asawa bago makauwi ay tinanong niya ito kung sa Batanes daw ba ito galing kung bakit ang tagal nito. Kaya naman maririnig na naman ni Zoe ang kanilang pag-aaway. Sa pag-uwi naman ni Lynette ay napatingin siya sa jacket ni Chinito at tinanong kung bakit pa ito bumalik sa buhay niya gayong okay na siya. Tapos ito na naman siya at guguluhin ang buhay niya. Kinabukasan ay masayang ikinuwento ni Dr. Nyag sa kanyang kaibigan na nagkita muli sila ni Tisay at sinabi na gusto niyang bumawi kung kaya't gusto niya itong balikan sa kanyang tinutuluyan. Tinanong naman ni Doc Antonio si Zoe kung siya ba ang may pakana tungkol sa sulat na nang iiwan sa locker ni Annalyn, kung kaya't makukumpirma niya na pinaglalaroan na naman ito ang damdamin ni Annalyn. Kaya kinabukasan ay kakausapin niya si Annalyn para magpaliwanag at humingi ng dispensa. Samantala, dinalaw ngang muli ni Chinito si Tisay at sinabi na naparoon siya para formal na makipag-usap at bumawi sa kanyang mga naging atraso sa nakaraan. Dito na kaya malalaman ni Lynette na si Sir Chinito pala ang tinutukoy ni Annalyn na Dr. Nyag? Kung kaya't malalaman na rin ni Annalyn na si Dr. Nyag ang kanyang tunay na ama? Iyan ang mga dapat nating abangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap.